Okay guys, I believe this is last problem for tonight muna. And bago ko to i-send, siguro i-compile ko na lang muna siya into, para ba, i-upload ko na muna siya ng sabay-sabay para sabay-sabay nyo na siyang mapanood. So, tomorrow is December 30. Yariin ko siya bukas. Hopefully, mayari ko siya tomorrow. And i-send ko na rin siya right after. So, mahaba-haba pa naman yung time nyo to review the discussion. Okay, so last problem muna ako for tonight because yun, masakit na rin yung ulo ko. So, anyway, ayun na. For situation 13 to 15. For situation 13 to 15, technically guys, ito yung isa sa problem na I think medyo challenge yung isip nyo or yung utak nyo. Especially doon sa mga terms na binabanggit. Okay? Di ba sabi ko sa inyo lagi that kapag nakita kayo ng isang object or isang member na ganito, na isang diretso, treat nyo lagi, okay, treat nyo lagi siya individually. Pero dapat safe sila. Ibig sabihin, yung force P na ikakarga nyo dito, dapat hindi sasabog yung buong member nyo. Kung may binigay na table dito, which is kada isang material, iba-iba tayo ng cross-sectional area, the modulus of elasticity, and of course, the allowable stresses. Meaning, kada isang material na yan is merong limitations. However, since magkakadikit yan, ang pipiliin mo dyan is yung pinakamaliit, yung maximum force na kaya niya lang ikarga. Bakit? Kasi, baka pag nilakasan mo pa or nag-exceed ka pa dun sa may force na yun, kasi alam nyo naman na iba-iba yung ikakarga ng aluminum, ng bronze, saka ng steel na yan, di ba? Depends on paano sila magre-react dun sa mga applied forces. Di ba? Yung mga internal force nila, iba-iba yan. So, ibig sabihin, kapag ang pinili mo dito guys, is yung force na hindi yung pinakamaliit na force, sabihin natin, yung force sa steel is 20, yung force sa bronze is 50, yung force sa aluminum is 40. Ang pinili mo is 40, sasabog ka na sa steel bago ka sumabog sa aluminum. Para mas maliwanagan kayo guys, isolve natin. Okay. Now, okay, sabi dito for number 13, pero siguro bago ko siya isolve, the best way is to, dito na lang siguro, no? Okay, pasingawin natin lahat. Okay, ang gawin natin is from left to right yung cut natin. Okay? From L to R. Ibig sabihin, cut natin to. Okay? And then, i-consider natin yung paano magre-react. Cut natin yan from left to right, pakaliwa. Ibig sabihin, nag-cut tayo dito. Ngayon, yung 4P mo na yan, paano magre-react yung steel mo sa 4P na yan? Ibig sabihin, ibabalik dito. So, this is also 4P but in compression. Kasi padiin siya dun sa cross-sectional area. Pinutol natin yan such that ito yung cross-sectional area na makaka-experience yan. Tama? Now, for bronze naman, hinati mo yung bronze. Okay? Ngayon, ito yung cross-sectional area na maapektuhan natin. Ayan, yung cross-sectional area na maapektuhan natin. Ngayon, paano ngayon magre-react yung bronze natin dyan? Meron kang 4P na pakaliwa, meron kang 2P na pakanan. So, pagka nag-summation forces, paano ngayon magre-react itong bronze mo dito? Okay? Pag nag-summation forces, horizontal ka dyan, technically, kailangan pa niya ng 2P papunta naman doon. So, this is 2P compression. Bakit? Kasi compression ka pa rin doon sa may cross-sectional area natin. I hope ito, alam ko naman na maliwanag na or maliwanag na sa inyo to by this time na paulit-ulit na marami tayong nasusolve na ganyan. Okay? Now, pagka naman itong aluminum yung hinati natin from left to right, okay, takpan mo yung left, tingnan mo kung paano magre-react yung So, kung titingnan nyo mabuti, okay, you have 4P pa kaliwa, 2P pa kanan, and meron ka pang 6P pa kanan. So, technically, yung pakanan mo is 6 plus 2, which is 8. At meron kang pakaliwa na 4. So, ilan pa yung kailangan mong pakaliwa para ma-counter mo yung 8P na pakanan. So, meron ka pang 4P na kailangan pakaliwa. Which is, ito yung cross-sectional area mo. Mag-a-act ka naman palabas. So, this is 4P tension. So, technically, ito yung force natin sa aluminum. I hope itong maliwanag to, no? Hindi ko na siya inelaborate, but I hope guys, nagbe-make sense yung mga pinagsasabi ko dito. But I do believe na naintindihan nyo din naman siya. Okay.
Okay, but just in case you have questions, pwede nyo naman akong i-tap. Okay, so now, for number 13, okay, compute the safe load P that can be applied in the shaft if the allowable stress will govern. Now, ganito guys. Sir, edi yung pinakaano po, yung pinakamaliit yung, yung pinakamalaking stress. Okay? Paano ba? Yung may pinakamalaking siya yung mag-govern. Hindi ganun guys eh. Okay? Tandaan nyo that the formula for normal stress is simply P over force over area. Tama? The formula for stress is force over area. Pag pinili ko sir yung pinakamaliit na stress, di pinakamaliit na force makukuha ko dyan. Tama ba? May sense. However guys, kung titingnan nyo, magkakaiba din kasi yung area niya. So meaning, hindi mo pwede i-include na kapag maliit yung stress, maliit din yung force na kinakarga. Diba? Does that make sense? Kasi, baka mamaya, tamang maliit lang yung stress na kinakarga niya. However, yung cross-sectional area niya is malaki or maliit. Or the other way around. So, ibig sabihin, kapag ka pala hindi magkakamuka yung cross-sectional area natin, mahirap mag-decide kung alin ba yung mag-govern na maximum safe load P. So, kung ganun pala, siguro, isolve na lang natin pare-parehas. Okay? Now, for aluminum, meron ba tayong binigay na allowable stress for aluminum? Meron. So, we have 80. Diretso ko na ano yung force P natin? So, for aluminum, we have 4P. Okay? At ang area ng aluminum is 450. So, we have P. For aluminum, we have 9,000 Newton. Tama ba? Or simply, 9 kilonewton. Tama? So, nandiyan sa choices yun. However, hindi pa natin kasi nagde-decide. So, we have, for bronze naman, we have 120. Tama? Ilan yung force ng We have 2P. And ilan yung area? We have 600. So, technically guys, for P ng bronze is simply equal to 36,000 Newton or simply 3.6 kilonewton. Which is, nag-make sense na sa choices pa rin. And how about for steel? For steel naman, okay, 140 simply equal to 4P over the area is 300. Okay? So, this is, ang lalabas sa atin dito is 10,500 Newton or 10.5 kilonewton. At di ba nga guys, ang pinaka-safe na value na kino-consider natin when it comes to safe stresses ay yung pinakamaliit na value ng force. Bakit? Kasi ibig sabihin lang nito, eto lang, hanggang dito ka lang pwede. Eto lang pwede mong ikarga dun sa may object mo. Kapag nagkarga ka ng 10.5, sasabog na yung aluminum mo. Kasi ang sabi dyan, ang aluminum, ang kaya niya lang ikarga is 9 kilonewton. Sukat kargahan mo ng 10.5, di ba? Kung di ka ba naman. Tama? Sabihin, puputok na yung aluminum kung 10.5 yung gagamitin mo. So, doon tayo sa pinaka-safe. Tulad ng sabi ko nga sa inyo, teamwork kasi yan dahil nag-iisa silang member. Okay? Pre, sabi ni Bronze sa ni Steel, pre, kami na mag-a-adjust. 9 kilonewton lang pwede nating ikarga. Kasi pre, yun lang ang kaya mo. O, diba? Teamwork. So, ibig sabihin, ito yung mag-govern. Okay? Hindi sila selfish. Sila yung nag-adjust. Yan lang kasi pagka nagdamot si Bronze dyan, hoy pre, sabi ni Bronze, 36,000 Newton niya ikarga natin. O sabi natin, 3.6 kilonewton niya ikarga natin. Total naman, kayang-kaya ko naman yan. Okay, so, ibig sabihin, hindi niya inisip yung kapakanan ni aluminum sa ni steel. Pagkabuhat ng 3.6 kilonewton, buhay pa siya kasi 3.6 kilonewton. Yung dalawa, pinaglalamayan na kasi 9 kilonewton lang kaya ni aluminum, si steel, tumaas nga ng konti, 10.5 lang din naman. Di ba nga? So, at I hope nagigets nyo yung ganun. So, ibig sabihin, this is 9 kilonewton. Di ba? Dali lang. So, now, for 14, determine the deformation at bronze based on the limited stress. Okay, guys, tatandaan nyo mabuti. Sabi dito, kung alin daw yung determine the deformation at bronze based on the limited stress. Tingnan nyo mabuti, no?
yung deformation ng bronze, yung tinutukoy natin. Paano ba tayo? So, we have deformation ng bronze, we have the force ng bronze, length ng bronze, over the area ng bronze, E ng bronze. Tama. So, madali lang. So, for the deformation ng bronze, we have ano yung force ng bronze? Teka mamaya. Length ng bronze muna. Ang length ng bronze is we have 1 meter or simply 1 times 10 raised to 3 millimeter yan. Yung area ng bronze is 600. The E ng bronze is 83 GPa or 83 times 10 raised to 3. Now, sir, ano po yung gagamitin natin dito Ano po yung gagamitin natin dito na force P? Diba? We have 2P. Okay, tandaan nyo that yung P ng bronze is simply equal to 2P. Ano yan? Compression, tension. Compression. Sir, ano po gagamitin natin dito? Guys, based on the problem, sabi, based on the limited stress, ibig sabihin, based on the maximum value na pwede lang ikarga ng force P. Di ba, ang force P na pwede lang natin ikarga for the whole system is 9,000 Newton. Meaning, yun lang pwede mong ikarga sa bronze mo. Di ba nga sabi nga natin, si bronze na yung nag-adjust para kay aluminum. Sabi niya, pre, o sige, 9 kilonewton na lang ikakarga ko. Ngayon, ang hinahanap natin is paano magde-deform si bronze under the 9 kilonewton load. So, sabihin yung P natin is simply equal to 9,000 Newton. So, this is equal to, the deformation ng bronze is equal to 2 times 9,000 1 times 10 raised to 3. 600. 83 times 10 raised to 3. So, the deformation will be... Ay, limito yung selfie ko Selfie ko ba yun? Oo nga. Picture. We have 0.361 millimeter. Uy, nasa choices, sir. Tapos ka sa akin ngayon. 0.36. Ayan kasi yung nangyayari kapag masyado tayo na-hype. Okay? Pagka palong-palo tayo magsagot. Ngayon, tingnan mo kasi choices. Pag kumparahin mo, bakit ba may negative yan? Baka mamaya, magkaroon ka na ng dapat. Kumbaga, magduda ka na. Bakit mayroong negative dito? Bakit mayroon akong nakitang negative na ganyan na 0.36? Baka mamaya, may negative talaga dyan. Talaga naman kasi. Okay? Kung galing na isip mo, mahusay ka. Dahil, nagduda ka na. Meron kang trust issue. Di ba? Minsan maganda rin talaga may trust issue ka. Ngayon, kung titingnan nyo kasing mabuti, okay? Di ba sabi natin na, na kapag humaba yung isang object, tends to be positive. Kasi humaba ka, di ba? Ibig sabihin, yung dati mong length, nag-extend pa, nadagdagan ka. Ngayon, since this is compression, ano sa tingin nyo? Ano yung na-expect nyong deformation na to? Okay? Since this is compression, didiinan ng force, internal force mo, yung member. Meaning, maiipit yan dyan, makukompress yan. Kung makukompress yan, ibig sabihin, iikli yan. Kung iikli yan, baka this is negative, which is the notion for shortening. Okay? Ay, sagot natin for number 14. Next is for determine the total displacement of the compound shaft based on the limited stress. Ito, ibig sabihin, kanina bronze like kinuha natin, ngayon naman, lahat na, total. Ibig sabihin, for number 15, total, sabihin, kailangan daw nating pag-plus-plusin or si aluminum, okay, positive negative aluminum plus or minus deformation ng bronze plus or minus the deformation ng steel ba yun? Yes, steel. Bakit nalagay kong positive or negative? Kasi pwedeng humaba yan, pwedeng umikli. Tatandaan nyo na yung aluminum natin is tension. Yung aluminum natin is tension. Ibig sabihin, this is positive. Yung bronze natin is compression. This is negative. Yung steel natin is also compression. This is negative. So, kung kukunin natin isa-isa, yung deformation yan, ito medyo mahaba ito. Okay, we have the aluminum. Technically, ano ba yung force ng aluminum? For aluminum, we have 4P, tama? Tama. At yung length natin is,
Ilan yung length natin? Ang length natin for aluminum is 600 millimeter o 0.6 meter. And then for aluminum, we have the area na 450 multiplied by 70 times 10 raised to 3, which is yun yung ano niya. Okay, which is yun yung modulus of elasticity. So this is equal to 6.686. Since ang aluminum natin is in tension, meaning hahaba yan, yung deformation na yan, ipa-plus mo sa total deformation. For deformation ng bronze, dibitaw na naman, ano ba yan? Bronze. Yeah, so deformation ng bronze, di ba na-solve na natin kanina yon, which is 0.361 millimeter. And negative nga yan dahil nga iikli. And for aluminum or for steel, okay, for steel, we have 4P ulit, but this time, compression naman na. So, for 9,000, by the way, yung P dito is the limited stress na 9,000 lang din, ano? Okay? Kasi yan nga lang, hanggang dyan nga lang, dyan na sila na nag-adjust. 9,000, okay? 4 times 9,000 multiplied for steel, we have 800 pala for length. The area is 140. Tama ba? Ay, sorry. This is 300 pala. So, kung nakuha 140 na yun. Dahil yun pala yung pinaka-modulus of ano. Sorry. So, wait lang. This is 300 multiplied by the modulus of elasticity. We have 200 times 10 raised to 3. Okay, so this is simply equal to, I hope I'm not mistaken, for 9,800, 300, 200 times 10 raised to 3. So we have 0.48. 0.48, since compression yan, you have negative. So kung kukunin mo yung total, this is simply equal to the aluminum 0.686 minus 0.361 minus 0.48. So the deformation or the total deformation natin is simply equal to 0.686 minus 0.361 minus 0.48. So this is equal to negative 0.155 or 0.156. So negative negative 0.155 millimeter. So, yun yung sagot. Sagot natin is okay. So, I think that's it for sample problem or situation 10 to 12.